magka-count yan ng error event. So kapag ka ang error niya na na-receive is greater than 3, ibig sabihin, kakat niya na yon. Tama na. I-ano niya na. I-stop niya na yung ah, output. Magpo-protect na siya. Kaya lang, napakabilis po yan, mga kasama. Microseconds po yan. Kung meron tayong 1 seconds, tapos yung 1,000,000 milliseconds ay equivalent to 1 seconds, may microseconds pa, ganun siya kabilis na hindi man lang masasabing blink of an eye. Hindi. Napakabilis po talaga, mawawala na po kaagad yung ating, kahit mayroon tayo nito mga kasama, yung PWM ay papatayin niya yung PWM dahil sa error dun sa load, error sa feedback. Okay? Kasi ang load, pag shorted dyan, magti-trigger yan ng overcurrent protection. Ibig sabihin, mayroong overcurrent protection yung IC natin. Lahat ng IC mayroong overcurrent protection. Kaya po mga kasama, tinuruan ko po kayo ng unang araw ng tinatawag nating ano ba yun, naalala nyo? Impedance. Yes. Ngayon po mga kasama, para malaman mo na in good condition yung load, ibig sabihin nun, check mo dapat yung impedance niya is more than 1K. 1 kilo ohms. Yung 1.8 volts sa 1 kilo ohms yan. Ngayon, mayroon ibang 1.8 volts na hindi 1 kilo ohms. Doon yun sa iba mga kasama. Pero usually 1 kilo ohms pataas yan. Mas mataas pa ngayon, nagto 2 kilo ohms na yan, 3 kilo ohms, 7 kilo ohms. Pero pagka dito po mga kasama ay 1 ohms, ay shorted na yan. Okay? So, ganun naman talaga pag nag-short ang isang power supply. Malalaman mo, wala na siya dun sa range ng kanyang tolerance. At alam niyo po ba, paano niyo malalaman ngayon mga kasama yung normal short leakage? Bigyan ko po yung tatlong senaryo. Kapag ang reading niyan ay 1 ohms, nung binaliktad ko ay 1 ohms pa din. Anong tawag sa kanya? Anong tawag diyan? Short. Ito pa. Nagsukat ako diyan ay 50 ohms. Nung binaliktad ko ay 50 ohms. Ibig sabihin siya po ay leakage. Kapag ang sukat ko diyan ay 1 kilo ohms. Diyan dito sa 1.8 lang yung mga kasama, hindi nag-apply sa iba. Tapos nung binaliktad ko ay 7 kilo ohms. Ibig sabihin po niyan, yan po ay normal. Malalaman mo lang yung leakage kasi kahit baliktarin mo siya, ganun pa rin yung kanyang reading. Pag ganito naman, sobrang baba na talaga, mga kasama, yan po ay shorted na. Okay? So, leakage muna. Pag leakage na yan, papunta na yan sa shorting. Okay? Ganun po, deteriorating po yan, mga kasama. Okay? So, yun po. Next tayo. So just, Yes. regarding po sa circuit na dyan, pag may sira dyan sa circuit dyan, ibig sabihin po yan po ang cause ng no display. Tama po. Sandali. Lakasan mo ng boses mo. Hindi kita marinig masyado. Hello po, so just, Opo. kapag mayroon pong sira sa circuit na dyan, ibig sabihin yan po yung cause ng no display. Yes. Ang 1.8 mga kasama, tingnan natin yung 1.8. Ano po ba ang sinusupply ng 1.8? Imbestigahin natin. Kukuha lang ako sa laptop, lipat lang ako sa laptop mga kasama. Napaganda kasi ng tanong na yan eh. Sir just, follow up lang po. Kasama na po dyan yung widescreen problem. Di ba no display din po yan? Widescreen din, hindi cover niya ng widescreen. Okay. Okay, okay. Magsi-share screen lang ako. Nakikita niyo yung aking screen? Yes po.
Hanapin ko lang yung schematic diagram na yan ang tinuturo ko. Yung buo. Yung nahanap ko lang. Okay, mga kasama dito tayo sa schematic diagram. Ano. Tingnan po natin yung 1.8 volts. Saan po ba siya pumupunta? So, ang gagawin ko ay, bakit nagkaroon dito ng ano? Okay. Control F. So, type ko lang ay positive 1.8 volts suspend. Okay? So, nakita nyo? Next ko lang. Okay, dadalhin niya ako dito. So, pag dinala niya ako dito, pupunta lang yan dito. Okay? So, ibig sabihin, hanapin natin kung saan yan pumunta. Yung 1.8, so, ito yung tinatawag natin mga kasamang power block. Sa power block, pinapakita lang po kung ano po yung mga enable signal. Okay? Enable signal. So, next tayo. Okay. Ang 1.8 mga kasama, siya po ay makikita natin dito. Ibig sabihin, ang 1.8 volts, nagsusupply siya dito sa 1.8 volts rail sa loob sa ating processor. Ayan. Nasa processor siya, di ba? Pumunta siya sa processor. Ibig sabihin, kailangan siya ng processor 1.8 volts. Next, tingnan pa natin kung saan pa siya pumunta. So, pumunta din po siya dito mga kasama sa reserve, sa mga reserve pins. Ibig sabihin, ito ay reserve. Reserve pins po yan. So, ibig sabihin, mayroon po dapat dyan pero hindi ginagamit. Okay. Supply din siya sa mga reserve circuit niya. Next. Ito po mga kasama ay papunta rin po siya dito sa PCH. Ayan, PCH. Nakikita nyo? Pumunta siya sa PCH. Ngayon, ano pong particular area dyan sa PCH ang pinuntahan niya? So, ibig sabihin, yung pinuntahan niya ay, tingnan pa natin kung saan siya. Ito kasi ang ano niya eh, pinuntahan niya eh. Okay, so ibig sabihin sa number 6 ito. Tumutukoy kasi ito sa 6. Ibig sabihin sa processor pa yan. Pumunta yun sa processor. Next. So, ibig sabihin po mga kasama, siya po ay supply saan? Tingnan natin, PCH pa rin. Sa isang area ng DFT at saka SPI. So, ibig sabihin, doon siya nagsusupply. Next tayo. Supply din po siya mga kasama sa LVDS. So, ibig sabihin mga kasama, yung 1.8 volts, internally supply siya sa LVDS section ng ating PCH. So, ibig sabihin, ito po ay related sa ating display. Sa display po ito. Ngayon, yung widescreen na sinasabi kanina ay iba po ang cost nung ano na yon, nung widescreen display. Usually, yun po ay LCD problem. Okay? So, ito po mga kasama signal ng LVDS. Signal po ito ng LVDS. Ibig sabihin, signal po ang concern natin. Signal, yung RGB signal niya ang ano nito. Okay? Next, tingnan natin. Pumunta din siya dito sa ang 1.8 volts na yan mga kasama, gumamit din siya ng tinatawag nating load switch. So from BS, pumunta siya dito sa ang MOSFET na to mga kasama, 1.8 volts. Ito ay G. Graphics po ito mga kasama. So ibig sabihin, voltage, graphic voltage, ano to, suspend. So ibig sabihin,
punta yan sa ating video card. Tingnan pa po natin kung saan pa siya pumunta mga kasama. Okay, wala na siyang ibang pinuntahan. Yun lang. So, ibig sabihin, pumunta siya sa processor at pumunta siya sa PCH. At related siya sa display signal. Ginamit siya sa display signal. Sa ating video card, at the same time, ginamit din siya sa ating LVDS circuit. So, dito po mga kasama, kung titingnan po natin, ginagamit din po siya doon sa power sequence ng video card. So, ibig sabihin, ang video card natin, unang tatanggap ng 3 volts, saka mag-generate yung ating VGA, yung core voltage. Tapos, magkakaroon tayo ng VDDCI, 1.5, VGS, 1.0, tsaka 1.8. So, 1.8 yung pinakalas uling voltahe na darating doon sa ating video card, sa graphics card circuit natin. So, dapat ito po ay kompleto or else pag kulang ito mga kasama, wala po tayong video display. Okay? Yung 1.8 natin. Okay? So, yun po mga kasama ang 1.8 circuit po natin. Ngayon, balik po tayo doon sa... meron ka pa bang tanong dyan? Sir Justin, ko lang po. Bali yung 1.8 circuit, wala pong kinalaman yung widescreen po dyan. Tama po. Hindi pa naman ako na-experience ng 1.8 na cause ng widescreen. Oo. Wala pa lang ako na-experience na ganyan. Pero Tapos wala din pong kinalaman yung BIOS po dyan. Yung? BIOS po. Sa ibang laptop mga kasama, 1.8 volts ay supply ng BIOS. Sa ibang laptop. Pero hindi sa lahat ng laptop. Yung 1.8 volts o BS ay supply yan sa ating BIOS. Okay? So, hindi ko lang masagot diretso yung tanong mo kung may kinalaman siya sa widescreen yung 1.8 volts. Kasi wala akong nakitang relationship sa kanya. Ang alam ko lang na yung 1.8 volts ay LCD problem. Ay yung yung widescreen. LCD problem. Meron po akong topic about dyan sa widescreen. Antayin mo yung topic ko sa widescreen. Meron akong niyan. Okay? Sige po. So, baka may encounter ka na gano'n na 1.8 volt na cause ng widescreen. Pwede mong i-share sa amin, mga kasama. Meron ka ba? Ako naman po, Sir Justin. Okay. Wala ka pa namang na-encounter. Kasi Wala po. depende po kasi Depende po kasi yan eh. Wala lang ako na-encounter kaya wala naman akong pwedeng ipangahas doon, mga kasama. Okay, next tayo. Punta tayo sa 1.8, 1.05 volts. Okay, next circuit mga kasama, pag-usapan natin is yung 1.05 volts. So dito po ngayon mga kasama, ang 1.05 volts, saan po ba yan nagsusupply? Yung 1.05 or yung tinatawag nating VCCP. 1.05 volts. Or yung tinatawag nating VCCP. Okay? So, mostly ang tawag sa kanya ay 1.05 volts. Sa iba naman ang tawag sa kanya is 1.05 volts. So, dito, kung mapapansin po natin mga kasama, ay 1.05 volts VCCP. Okay? So, itong 1.05 volts mga kasama, supply po yan sa PCH. Sa pinaka-core ng ating PCH. Doon siya nagsusupply, yung 1.05. Pero pumapasok din yan sa ating CPU. Kasi meron pong mga related signals na nagre-required ng 1.05 volts.